Narito nga ang ating latest satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo sa hilagang bahagi ng ating bansa. Ito ay si Typhoon Dolphin at kaninang alas 3 ng madaling araw, ito ay huling namataan sa layong 810 kilometers northeast ng extreme northern Luzon. Nagtataglay ng lakas na hangin na 155 kilometers per hour at bugso na abot sa 190 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong southwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ito namang bagyong ito ay mababa yung tsansang pumasok na ating Philippine Area of Responsibility at magkaroon ng direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Gayunpaman ay nahatak nga nito yung southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa may Luzon at Visayas. At dahil nga nahatak nito yung habagat, nagkakaroon din tayo ng mga malalakas na mga pagulan lalo na sa western section ng Luzon at nagiging maulan nga yung malaking bahagi ng Luzon, Visayas, and some parts of Mindanao. Sa mga susunod na slide nga natin, ipapakita natin yung ating weather advisory kung saan nakakonsentrate yung mga malalakas na mga pag-ulan. Samantalang meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong low pressure area na ito ay may kataasan yung tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 hours. Ganun pa man ay mababa naman yung tsansang magkaroon ito ng direktang epekto sa ating bansa at mababa rin yung tsansang pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Ganun pa man, patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Ito naman yung tinatawag nating heavy rainfall warning. So ito ay nilalabas na ating Regional Services Division kapag nakita nga sila ng mga heavy rainfall sa susunod na mga oras. So ito ay updated kanina alas 5 ng umaga kung saan orange warning na sa lugar ng Bataan at ilang bahagi ng Zambales. So ingat sa mga banta ng pagbaha or pagguho ng lupa, lalo na sa mga inuulan ng mga nakaraang araw pa. Samantalang yellow warning naman sa lugar nga ng Metro Manila, sa portions din ng Pampanga, Zambales, Bulacan, Batangas, Laguna, Rizal at Tarlac. So ito ay i-update mamayang alas 8 ng umaga. So in other words, every 3 hours ina-update ang heavy rainfall warning. So ito naman yung tinatawag nating weather advisory. Ito naman ay nilalabas ng mga forecasters sa Weather Division. Ang kaibahan nga niyan sa heavy rainfall warning ay ito ay good for 24 hours unlike sa rainfall warning na good for 3 hours. So ito ay may 3-day weather forecast. So inaasahan nga natin. So based sa ating weather advisory, yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Abra, sa may Ilocos Sur, sa may Benguet, La Union, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kapag 100 to 200 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding likely sa mga urbanized, low-lying near rivers at landslide nga sa mga moderate to highly susceptible areas. So 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan ng inaasahan ngayong araw sa Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa may Nueva Vizcaya, sa may Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, sa may Metro Manila, sa may Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. This is for today. And for tomorrow naman, yung 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan posible sa Ilocos Sur, sa Benguet, sa may La Union, sa may Zambales, sa may Bataan at Occidental Mindoro. Samantalang 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Ilocos Norte, sa may Abra, sa may Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa may Nueva Vizcaya, Pangasinan, sa may Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, pati na rin sa lugar ng Antique. At on Monday, August 10, yung malalakas na pag-ulan, 100 to 200 millimeters sa may La Union, sa Benguet, Zambales, Bataan at 50 to 100 millimeters naman ng mga pag-ulan sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, pati na rin sa lugar ng Antique. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, inaasahan nga natin yung monsoon rains. Kapag monsoon rains, ito yung halos tuloy-tuloy ng mga malalakas na pag-ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Occasional rains naman ang inaasahan sa Metro Manila, sa may Ilocos Region, sa may Abra, sa may Benguet, sa may Tarlac, sa may Pampanga, pati na rin sa lugar ng Bulacan, sa may Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, pati na rin sa lugar ng Oriental Mindoro. At sa nalalabig bahaging ng Luzon, cloudy skies nga with scattered rains and thunderstorms. So halos buong parte ng Luzon ay maulan pa rin ang ating naasahan, kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga advisory na ilalabas ng Pag-asa. Although mas malakas yung mga pag-ulan, western section ng Central at Southern Luzon. Agwat naman ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius at 23 to 26 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. So inaasahan natin yung peak ng mga malalakas na pag-ulan ay posible today and tomorrow, although sa mga susunod na araw ay posible pa rin naman na maging maulan
lalo na sa western section ng Luzon area. Agwat naman ang temperatura sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 27 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas, occasional rains ang ating naasahan na panahon sa lugar ng Antique. For the rest of Visayas, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, Misamis Oriental, pati na rin sa Lanao del Norte at Lanao del Sur ay maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Sa nalalabing bahagi naman ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura ngayong araw sa may Tacloban ay 27 to 33 degrees Celsius. 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga at Davao at 24 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro. Meron pa rin tayong gale warning sa Batanes at Babuyan Islands kaya mapanganib pumalaot sa mga lugar na iyan sa banta ng maalon hanggang sa napakaalong karagatan.